ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ninyo ang inyong katabi with smile. Good evening. At pakisabi sa kanya, 7th day na. Konti na lang. Ayan. Purihin natin ang Panginoon. Marahil itong mabuting balita na ating narinig ngayon ay pamilyar na sa inyo. Dahil narinig natin to kagabi at narinig na rin natin to nung nakaraang araw, nung isang araw. Ano pa kaya ang pwede nating malaman patungkol sa mabuting balitang ito? Parang lahat nasabi ko na. Ano pang sasabihin ko ngayon? Tara na, joke lang. Mga kapatid, isa sa mga bagay na parang pumipigil sa atin upang hindi tayo makasunod sa Diyos ay ang takot. Kaya tanungin mo ngayon ang iyong sarili, ano kaya yung mga bagay na kinatatakutan ko? Marahil marami tayong kinatatakutan sa buhay natin. Natatakot tayo sa heights. Natatakot tayo sa aso, sa dilim. At yung iba sa atin marahil natatakot na ulit sumubok magmahal dahil na-ghost, niloko, nasaktan, ayaw na ulit magtiwala. Marami rin siguro ditong natatakot na umamin sa kanilang magulang. Umamin na sila'y may boyfriend, may girlfriend, kasi natatakot sa magulang. O kaya naman marami dito sigurong natatakot magsabi sa magulang na gusto na nilang lumipat ng kanilang kurso ng pag-aaral kasi nahihirapan na sila. Mga kapatid, marami tayong kinatatakutan sa buhay. At ang takot na ito ay hindi mawawala kung tatakasan mo lamang. Kaya naman, ano ba ang dapat nating gawin sa mga takot na ito? Kailangan mong harapin. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, harapin mo ang takot mo. Dahil mga kapatid, kapag pinalampas mo yung takot na nararamdaman mo, iyan ang multong mananatili at hindi mawawala sa iyo. Natakot kang umamin sa crush mo. Sa bandang huli, ikaw din ang magsisisi dahil crush ka rin pala niya. Diba? Kaya naman mga kapatid, ang takot, hindi dapat ito tayo dinadala para hindi kumilos. Ang takot nawa mga kapatid, ang madudyok sa atin upang mas lalo tayong humingi ng tulong sa Diyos. Naharapin natin yung mga takot na nararanasan natin, na hindi dapat tayo nito pigilang gumawa ng mabuti o kung ano paman. Dahil mga kapatid, ito ang naranasan ni San Jose. Sabi sa gospel, siya'y natakot. Kaya nga sinabihan siya ng anghel, huwag kang matakot. Ito ang unang bati sa kanya ng anghel. At kung matatandaan din natin, nung binati ang mahal na Birheng Maria, sinabi rin ng anghel, huwag kang matakot. At nung magbalita rin ang anghel kay Sekaraya, huwag kang matakot. Dahil mga kapatid, ang takot nga ay nag-uudyok sa atin upang hindi natin makita at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Dahil kung nananatili ka sa pagtatago, kung nananatili ka sa kaduwagan mo, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos na nagpapalakas at nagpapatibay ng iyong loob? Sinasabi mo, hindi ko kaya. Sinasabi mo, hindi mo magagawa. Pero ang sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, kaya mo. Ang sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo, magagawa mo. Ang kinakailangan mo lang, magtiwala sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, matapos ma-comfort ng Anghel Gabriel si San Jose, ano ang kanyang ginawa? Pinakasalan niya si Maria. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, hindi naman masamang matakot. Natural naman iyan. Pero wag nawa yung takot na yan ang pumigil sa iyo para gumawa
ng mga bagay na pwede mong gawin. Huwag sana yung takot mo na yan ang maging dahilan para hindi ka na muli magmahal. Huwag sana yung takot mo na yan ang magudyok sa iyo para hindi mo natupdin ang mga pangarap mo sa buhay mo. Dahil kung mananatili ka sa takot mo, baka nagbibingi-bingihan ka sa tinig ng Diyos sa iyo. At ano ba ang dapat mong ikatakot kung alam mo sa sarili mong kasama mo ang Diyos? Kaya nga diba sabi sa ating gospel, ang sanggol na ipanganganak ni Maria, ang tatawagin dito ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos sa ating buhay, kung kasama mo ang Diyos sa mga hamon, pagsubok, at sa mga takot na nararanasan mo, makakayanan mo ang lahat ng ito dahil hindi ka nag-iisa. Dahil mayroon kang kasama. Kaya naman mga kapatid, huwag tayong magpadala sa takot na nararanasan natin. Tulad ni San Jose, na matapos ma-comfort ng anghel, natutunang sundin ang kalooban ng Diyos. Pero paano ba natin mawawala ang takot sa buhay natin? Magdasal ka. Kasi hindi ka makawawala sa takot mo kung hindi ka naman lumalapit sa Diyos. Huwag mong expect na makakayanan mo ang lahat na harapin ang mga pagsubok mo na yan kung hindi ka naman tumatawag sa Kanya. Mga kapatid, kaya nga tayo nagsisimbang gabi upang yung puso mo na yan ay maugnay mo na kay Jesus. At nang matutunan mo na sa kabila ng marami mong hindi pagtugon sa Kanya, kahit man lamang sa 9 na gabi na ito, matutunan mong umuo sa Kanyang kalooban. Kaya naman mga kapatid, in order for you to face yung mga takot mo, humingi ka ng tulong sa Diyos. Magdasal ka, manalangin ka, humingi ka ng patnubay sa Kanya. Dahil mananatili ka dyan sa takot mo kung hindi ka magpapatulong sa Diyos na magpapawala ng mga takot mo na yan. Mga kapatid, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Mahirap nang dahil sa takot mo, marami kang pagsisisihan. Mahirap nang dahil sa takot mo, ang dami mong what ifs. Mga kapatid, if you want to be free, lumaya ka sa pagkatakot mo. Harapin mo lahat. Harapin mo lahat ng pagsubok mo. Harapin mo lahat ng kinatatakot mo. Harapin mo lahat ng tinatago mo. Dahil nang diyan ng Diyos na tutulong at gagabay sa iyo. Ang mga taong nananatili sa takot ay ang mga taong hindi pa lubos na nagtitiwala sa Diyos. Dahil kung may pagtitiwala ka ng lubos sa Kanya, alam mong makakaya mo ang lahat. Alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mong tutulungan ka niya. Kaya naman, sa linggong ito, sa 7 araw ng ating pagsisimbang gabi, ito lang ang mensahe sa atin ng Panginoon. Harapin mo ang mga takot mo sa buhay mo. Huwag mong takasan ito. Dahil kapag tinakasan mo yan, mananatili pa rin yan sa iyo. Ang proper way to face your fear, harapin mo ito ng may pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nang sa gayon, sa bandang huli, wala kang pagsisisihan, wala kang what ifs, dahil alam mo, nasubukan mo. Alam mo, nagawa mo. Alam mo, nakayanan mo dahil humingi ka ng tulong sa Diyos na kailanman hindi mangiiwan sa iyo. Tandaan natin, siya ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya sa bandang huli, pakisabi ngayon sa iyong katabi, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Ang isang taong kasama ang Diyos, may malalim na pananampalataya. At ang isang may malalim na pananampalataya o matibay na pananampalataya, anumang takot at hamon sa buhay, kaya niyang harapin dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Amen.